Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong mga subscriber sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Bata pa lang ako, mulat na ako sa mga kwento tungkol sa mga aswang at kung ano-anong nilalang na gumagala kapag madilim na. Paano po ay albularyo po ang lolo ko. Kaya alam ko na hindi lang basta sabi-sabi ang mga ito. Pero kahit alam ko ang tungkol sa kanila, iba pa rin pala kapag ikaw na mismo ang hinarap ng panganib. Akala ko sapat na ang pagiging pulis ko at ang mga itinuro sa akin noon para maging handa ako sa lahat ng oras. Ngunit maling-mali pala ako. Ikikwento ko po sa inyo ang naging karanasan ko kung saan hindi ko nagamit ang kakayahang ito para protektahan ang taong pinakamahalaga sa akin. Siya nga pala, ako po si Kevin. At ito ang aking kwento. Tol, sigurado ba yung informer natin tungkol sa report na to? Sure ba talaga siya na ito yung bahay ng serial killer? Ito ang huling lokasyon na nakuha sa GPS ng biktima bago namatay yung signal. Ang sabi ng asset, dito daw may nakitang dinalang babae at ipinasok dyan sa loob ng bahay na yan. Kaya bumaba na tayo at imbestigahan na natin to. Sige, mabuti pa nga. Bumaba kami sa motor nang walang ingay. Ang bahay sa harap namin ay luma, napapaligiran ng matataas na pader at kalawanging gate. Walang ilaw sa loob, pero may manipis na usok na lumalabas sa chimenea. Isang senyales na may tao sa loob sa kabila ng tila abandonadong itsura nito. Nang makalapit kami ng kaunti, ay agad na nagreklamo si Felipe. Tol, naamoy mo ba yun? Ang baho ah. Parang nabubulok na karne. Kaya nga mas lalo naging kahina-hinala ang bahay na yan dahil dyan. Baka dito talaga dinadala ang kanilang mga biktima tapos ay dito na rin kinakatay. Kaya ganito ang amoy ng paligid. Ano ka mo, kinakatay? Masyado naman brutal yung termino mo, tol. Pwede bang pinatay na lang? Pareho din yun. Mabuti pa lumapit na tayo. Nagsimula na kaming maglakad sa maputik na daan. Pumasok kami sa isang makipot na daanan na napapaligiran ng matataas na talahib. Pabihira, ang baho talaga. Napakalansa at napakasangsang. Mukhang di ko na kaya, tol. Bumabaligtad na sikmura ako. Kayanin mo. Mag-focus ka. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa nakalapit na kami. Halika na. Pumasok na tayo. Umakyat kami sa pader. Nakasunod sa akin si Felipe at nag-cover sa akin likuran. Itinaas ko ang aking baril. Handa sa anumang mangyayari. Ang amoy ay mas lalo pang tumapang. Tila gumagapang sa lalamunan ko ang malansang hangin. Nag-iiwan ito ng mapait na lasa sa aking bibig. Habang naglalakad kami, may narinig ako mula sa loob. May kumakain. Malakas ang kanyang pagnguya. Parang isang hayop na ngumangasab ng malalaking karne. Nakatingin sa akin si Felipe. Tumango ako sa kanya. Sabay nagbigay ng signal na papasok kami. Pero bago pa kami muling makakilos, biglang tumahimik ang paligid. Atras! Alam nila nandito tayo, Felipe! Mabilis kaming gumalaw ng partner ko. Hindi kami nagpatalo sa kaba. Naghanap kami ng mas magandang lugar na mapagtataguan, yung may malinaw na line of sight, pero hindi kami basta-basta makikita. At ang lugar na nakita namin ay sa likod ng malalagong mga halaman. Mabilis kaming nagtago at tumahimik. Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang lumang pintuan.
Napalunok ako sa aking nakita. Isang matandang babae ang lumabas sa balkonahe para magmanman. Ang kanyang buhok ay magulo. Yung kanyang balat ay kulay abo at tuyot. Nanlilisik ang kanyang mga mata na kulay pula at ang kanyang mga kuko sa kamay at paa parehong mahahaba at matatalas na kulay itim. Inamoy-amoy niya ang hangin, tapos ay biglang napatingin sa direksyon kung saan kami nagtatago. Ilang sandali pa ay nakita ko ang paglabas ng isa pa galing sa loob. Lola, tara na po sa loob. Huwag na ho kayong tumambay dito sa labas at baka may makakita na naman sa inyo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko kasi ay mahuhuli na kami ni Felipe. Tol, nakita mo ba yun? Anong klaseng mga nilalang sila? Sila ba ang mga target natin? Mukhang sila na nga, Felipe. At mukhang alam ko na kung bakit sunod-sunod ang patayan sa lugar na to. Ano? Anong ibig mo sabihin, Tol? Hindi lang ito basta serial killer case. Mga aswang sila, Felipe. Yung mga biktima, hindi lang sila pinapatay, kundi kinakain sila. Seryoso ka ba? Aswang talaga? Sa panahon ngayon? Hindi ka naniniwala? Paano may papaliwanag yung nakita mong itsura nila? Sige nga. Baka naman may costume party lang. Si Raulo. At sino naman na magko-costume ng parang horror? Marso pa lang ngayon. Hindi talaga sila tao. Maniwala ka sa akin. Kaya pala ganito kalansa rito. Kung ganun, ay totoo nga mga aswang. Tapos kinakain nila. Huminahon ka. Huwag kang magsusuka rito at baka maamoy nila tayo. Malakas ang pang-amoy ng mga aswang. Saka huwag kang matakot. Anong wag matakot na sinasabi mo? Nakakatakot kaya? Mabuti pa umuwi na tayo, Tol. Huwag na tayo magtagal dito. Takot ako sa multo eh. Si Raulo. Hindi naman multo mga aswang eh. Kahit na. Kakainin tayo ng mga yan eh. Wala tayong panlaban sa kanila kung sakali. Kaya tara na, Tol. May mga baril naman tayo ah. Tatalab ang bala. Pero kailangan ay sakto ang tama. Patamaan mo sa dibdib o kaya sa ulo para patay ka agad. Sandali. Bakit ba ganyan ang tono mo? May plano ka magtagal dito? Oo. Napapaliw ka na ba? Baka mamaya tayo sunod nilang maging hapunan. Hindi yan. Sa palagay ko, busog naman sila eh. Mananatili muna tayo dito para magmanman. Alamin natin kung paano sila gumalaw. Bago pa makapagreklamo, ang kabady ko, may narinig kaming biglang kumalabog sa itaas ng bubong ng bahay. Tumingala ako at nakita ko ang isang nilalang na mabilis na gumagapang pababa sa dingding. Maya-maya pa ay nasa lupa na ang aswang na ito at biglang tumalon sa tapat namin. Alam na ng aswang na naroon kami. Kaya naman, hindi na ako nag-atubili. Agad akong nagpaputok, pero maliksi na nakaiwas ang aswang. Bago pa man makapag-react si Felipe, mabilis na sumugod ang aswang papunta sa akin. Nagpaputok ako muli at lumabas na sa likod ng mga halaman. 2 bala ang bumaon sa dibdib ng nilalang. Ngunit buhay pa din ito at di man lang naapektuhan sa bala ng baril. Tapos mula doon sa pinto ng bahay, may 2 aswang pa na lumabas. Tumakbo sila papunta kay Felipe. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Pinaulanan namin sila ng bala. Anak ng putya, Kevin! Tinamaan ko na sa dibdib yung isa. Pero bakit parang walang epekto sa kanya? Buhay pa rin! Sige lang, huwag kang hihinto. Paulanan mo ng bala. Sa ulo mo naman tamaan. Huwag mong hayaang makalapit sa atin. Kumusta ang bala ko? Wala na akong magasin. Diyos ko po, papalapit na sila. Nakita kong lumundag ang isang aswang habang ang isa naman ay gumagapang ng mabilis sa lupa na para bang gagamba.
Napagtanto kong hindi uubra ang tama ng baril. Kaya naman, binitiwan ko ito at hinugot ko mula sa bewang ang isang lumang punyal na pagmamay-ari dati ng lolo ko. Diyan ka na sa likod ko. Huwag kang lalayo sa akin. Ano? Teka lang, anong plano mo? Bakit pinitiwan mo ang baril mo? Hindi ko na siya sinagot. Agad kong sinalubong ang unang aswang na tumalon papunta sa akin. Iniiwas ko ang aking balikat nang sumugod siya at kasabay nito ay buong lakas na iwinasiwas ko ang punyal. Bumaon ang talim nito sa tagiliran ng aswang. Ang sugat na nilikha nito ay biglang umusok at saka nagsimulang umapoy. Sumigaw ng sumigaw ang aswang habang umaatras. Galit na sumugod naman ang pangalawang aswang mula sa ibaba. Sinubukan niyang abutin ang aking mga paa gamit ang kanyang mahahabang kuko. Pero nakatalon kagad ako at pinuntirya ang kanyang likod. Pagbagsak ko, sabay nun ay naitara ko ang punyal sa kanyang batok. Hindi na siya nakasigaw. Namatay ito agad at diretsong nilamon ng apoy. Muli akong pumwesto sa harap ni Felipe. Ang punyal ay nakaturo sa dalawa pang natitirang mga aswang. Sige, lumapit kayo sa akin. Subukan nyo nang matulad kayo sa mga kasama niyong mga aswang. Sumingasing ang isa sa kanila at nakahandang sumugod. Pero hindi ako nagpatinag. Pumurma ako ng pangdepensa. Bahagyang nakayuko at mahigpit ang kapit sa hawakan ng punyal. Akala mo ba ay matatakot mo kami sa kapirasong bakal na yan? Papatayin namin kayo! Masyado kang marami sinasabi. Sige, halika. Lumapit ka rito. Sabi mo hindi ka natatakot, di ba? Pero dalawa na sa mga kasama mong napatay ko. Kaya kayong dalawa, katapusan nyo na rin. Papatayin ko kayo para matigil ng pag-aasik nyo ng lagim dito sa probinsya. Sa sinabi kong yon, ay hindi na nakapaghintay ang isang aswang. Sa sobrang galit niya, sumugod ito sa amin. Hinarap ko siya. Iniwas ko ang aking katawan sa kuko niya. Pero nasugatan ang aking pisngi. Agad akong napahawak sa aking pisngi. Ramdam ko ang hapdi at ang pag-agos ng malapot na dugo. Mabilis ka, pero hindi sapat yan para mapatumba mo ko. Ang pisngi mo, tol. Nasugatan ka niya at mukhang malalim. Umatras ka muna. Ako naman ang lalaban. Tumabi ka. Huwag kang lalapit sa kanila. Galos lang to. Pabayaan mo na ang kasama mo kung gusto niyan lumaban. Baka gusto lang kasi niyang mauna sa hukay. Kaya pagbigyan mo na. Manahimik ka. Ikaw ang manahimik. Kung inaakala mo na matatalo mo ako, pwes nagkakamali ka. Dahil sa aming apat, ako ang pinakamalakas. Kaya humanda kayo! Ang ingay ng bunganga mo. Nagkagalos lang ako, akala mo kung sino ka nang magaling. Sobrang daldal mo. Masakit sa tenga. Dahil sa pangaasar ko, hindi na napigilang sumugod ng isang aswang. Iwinasiwas nito ang kanyang kamay. Umiwas ako sa kaliwa. Hinayaan kong dumaan ang braso nito sa aking gilid. Kasabay ng aking pag-iwas, itinara ko ang talim ng aking kutsilyo sa tagiliran nito. Bumuon ang talim ng bakal. Sumigaw ang aswang sa sakit. Isang matinis at nakabibinging tunog na nagpatindig sa aking balahibo. Hinugot ko ang punyal at mabilis na isinaksak sa likod ng kanyang tuhod. Napaluhod ang halimaw. Hindi pa rin nasusunog. Mukhang tama nga ang sinabi ng isa kanina na masigit ang kapangyarihan nila kesa sa unang dalawa na aking napatay. Kaya naman, hindi ako tumigil. Ginamit ko ang pagkakataong napaluhod yung aswang. Umikot ako sa likuran niya. Hinawakan ko ang buhok nitong matigas at marumi at buong lakas na hiniwa ang lalamunan nito. Pumulandit ang mainit at maitim na dugo
sa aking kamay at braso. Bumagsak ang halimaw, nangisay ng ilang sandali at tuluyang nawalan ng buhay. Hayop ka! Pinatay mo kapatid ko! Magbabayad ka! Papatayin kita! Yan lang bang kaya mong sabihin, ha? Puro ka lang pagbabantay. Kanina ka pa dada ng dada. Hindi mo alam kung sino binabagta mo. Yang itsura mo. Hindi ko yung kalilimutan. Babawi ako sa'yo. Papatayin kita ng daan-daan. Sisiguraduhin kong magmamakaawa ka. Natapusin ko na ang buhay mo. At sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang mabuhay para gawin yun? Dito pa lang, tatapusin na kitang animal ka. Susugurin ko sana siya para patayin. Pero bigla akong natigilan nang makita ko siyang biglang nangisay. Yung katawan niya ay biglang lumiit at tinubuan ng mga pakpak. Binalot na din siya ng makakapal at maiitim na balahibo. Sa isang kurap, nagbago ang kanyang anyo. Tol, tignan mo! Nagbabago ang itsura niya! Hoy! Anong binabalak mong gawin, ha? Tatakas ka! Anak ng putya! Tatakas nga ang hayop na to! Mabilis ko siyang nilapitan. Pero bago ko pa siya masaksak, nakalipad na siya pataas. Wala kaming nagawa, kundi ang tingalain siya habang lumilipad palayo. Nilibot ko ang paningin ko sa bakuran. Tuluyan na ngang naging abo yung dalawang aswang, pero yung huli kong napatay, buo pa rin siya. Tol, anong gagawin natin sa isang to? Hindi pwedeng iwanan lang natin to rito. Kapag nakita to ng mga sibilyan o ng mga investigador bukas, paano natin ipapaliwanag to? Sunugin natin, Felipe. Walang ibang paraan. Hindi natin yan pwedeng iwanan ng ganyan lang. Kapag hinayaan nating mabulok yan sa lupa, baka maging amaranig pa yan o muling mabuhay sa ibang anyo. Kailangan natin siguraduhin na wala nang matitira kahit isang hibla ng buhok niya. Susunugin? Paano? Wala tayong dalang gasolina, Kevin. At baka makatawag pa ng pansin kung gagawa tayo ng malaking apoy dito sa gitna ng gabi. Bumalik ka doon sa motor. May bote doon sa may compartment. Gawan mo ng paraan kung paano makakakuha ng gasolina sa tangke. Sige na, bilisan mo. Ayokong tumagal pa tayo dito. Dahil baka makatawag pa ng ibang resback yung aswang na nakatakas. Resback? Anak ng teteng, oo nga pala. Masama nun kung babalik siya dito ay may dalang malaking kawan. Sige na. Babalik lang ako sa motor, sandali. Huwag kang aalis dyan, ha? Mabilis na tumakbo si Felipe patungo sa aming motor. Naiwan ako mag-isa sa tapat ng dugo ang bangkay ng aswang. Pinunasan ko ang dugo sa aking pisngi gamit ang likod ng aking palad. Maapdi yun, pero mas matindi ang kaba sa dibdib ko. Maya-maya pa, narinig ko ang yabag ni Felipe na tumatakbo pabalik. Hingal na hingal siya habang bitbit ang boteng may lamang gasolina. Eto na! Buti na lang, mayos akong nakuha sa compartment mo. Muntik pa akong masuka sa lasa ng gasolina nang hinigop ko yung tangke. Akin na. Talital mo talaga kahit kailan. Di na lang iabot eh. Sungit naman ito. O yan! Kinuha ko ang bote at dahan-dahang ibinuhos ang gasolina sa buong katawan ng aswang. Ang amoy ng petrolyo ay humalo sa malansang amoy ng dugo. Masakit ito sa ilong. Kumuha ako ng lighter mula sa bulsa ng aking uniforme. Sigurado ka ba talaga dito, Kevin? Baka kasi may makakita ng apoy at saka... Mas mabuti nang makakita sila ng apoy kesa naman makakita ng halimaw na muling nabuhay. Kaya lumayo ka na at sisindihan ko na to. Pinitik ko ang lighter at inihulog sa dugo ang katawan. Sa isang iglap, bumuga ang malakas na apoy. Unti-unti ay nilamon nito ang patay na aswang. Kasabay ng pagtupok ng apoy ay ang paglabas ng isang maitim at mabahong usok. Grabe!
Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko ngayong gabi. Pero teka, ang galing ng punyal na ginamit mo ah. Ibig sabihin, yung mga aswang, hindi sila tinatabla ng bala. Pero sa punyal, namamatay at nasusunog sila. Paano nangyari yun? Hindi naman sa hindi sila tinatabla ng bala, Felipe. Nakita mo naman, di ba? Tumatagos yung tingga. Bumabaon sa laman nila. Pero ang problema, mabilis maghilom ang mga sugat nila. Pero tong punyal, iba to. Paano iba? Bakal din naman yan, di ba? Binili mo ba yan sa kung saan anting-anting shop? O pinagawa mo sa panday na may alam sa ganyan? Hindi. Pamana to ng lolo ko bago siya pumanaw. Sabi niya nun, pwede ko rutong gamitin kapag may nakalaban akong aswang o mga masasamang espiritu. Gawa to sa pinaghalong pilak at bakal na binasbasan ng mga kakaibang dasal na pamuksa. Aba, ayos yan ah. Hinihintay ko nga kanina na humaba yan eh. Di ba ganun yun? Doon ba sa pelikulang Panday? Pero akalain mo, totoo pala talaga ang mga aswang, no? Totoo talaga sila, Felipe. At yung mga nakita at nakasagupa natin ngayong gabi, mga mahihinang klase lang ng aswang ang mga yan. May mas malalakas pa sa kanila. Grabe. Pero yung isang nakatakas, mukhang malakas din siya. Paano pala kung balikan tayo nun? Nakita niyang mukha natin, di ba? Pero siya, hindi natin alam kung ano ang totoo niyang itsura. Madali ko lang siya makikilala. Kapag nakita ko siya, hindi siya makakapagbalat kayo sa akin. Kahit anong anyo pa ang gamitin niya. Talaga? Paano mo naman gagawin yun? May third eye ka ba? O sadyang malakas lang ang kutob mo? Basta, may paraan ako. Sige na. Tara na sa presinto. Kailangan nating i-report ang insidenteng to bago pa tayo maunahan ng kung sino sa balita. Ha? I-report natin to? Tol, mag-isip ka nga. May maniniwala kaya sa atin? Baka mamaya niyan eh. Pagtawanan lang tayo ng mga kasama natin doon. Lalo na si Hepe. Kahit na wala akong pakialam kung pagtawanan nila tayo o tawagin tayong hibang. Ang mahalaga, maisarado na natin tong serial killer case na to. Alam nating silang salarin sa mga nawawalang tao. At sigurado ako, natitigil na ang batayan dito. Sa bagay. Pero pre, siguraduhin mo maayos ang kwento natin ha. Baka ma-psychotest tayo niyan nang wala sa oras. Naglakad na kami palabas sa bakuran ng mga aswang. Tapos ay saka kami sumakay sa motor. Binagtas namin ang baku-bakong daan palabas ng baryo. Tahimik lang kaming dalawa habang bumabiyahe. Ilang sandali pa ay dumating na kami sa harap ng presinto. Pinatay ko ang motor at sandaling nanatiling nakaupo. Tinignan ko ang aking kamay. Marumi ito at nangingitim dahil sa mga natuyong dugo ng mga halimaw. Okay ka na? Oo naman. Halika na sa loob. Pagpasok pa lang namin sa pinto, bumungad na agad sa amin ang aming hepe na si Major Castillo. Nagkakape at may kinakausap na pulis. 3:00 na ng madaling araw noon. Nang makita niya kami, sinabi niyang dumiretso kami sa opisina niya para doon mag-usap. Nang nandun na kami, nagsimula siyang magtanong. Anong nangyari sa lakad nyo? Nahuli nyo ba yung serial killer? Hindi kami kagad nakasagot. Si Felipe ay napayuko at ako naman ay tinatantya pa kung paano ko ikikwento sa kanya ang mga nangyari. Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan yung pisngi mo? Napasabak ba kayo? Ano ba talaga nangyari? Sir, hindi niyo po papaniwalaan eh. Yung target na bahay sa baryo na yun, sir, hindi tao nakatira eh. Anong hindi tao? Ano yun, alien? Sir, pakinggan niyo po muna kami. Yung mga nakatira doon, hindi sila tao. Mga aswang po sila. At ito nga, inatake po nila kami. Nasugatan ako. Kasi, di ko ganong nailagan yung pagsugod ng isa eh. Aswang? Ano na naman ba to, Kevin?
Ano na naman ang ginawa nyo, ha? Kayong dalawa, wala na talaga kayong ginawang matino. Puro na lamang kapalpakan at kasinungalingan. Binibigay ninyo dito sa aking departamento. Sir, seryoso ako, sir. Hindi ako nag-iimbento para lamang pagtakpan ng kahit na ano. Talagang inatake kami ng mga aswang. Tumigil ka! Kayo ba'y nakainom? O baka naman, nanonood kayo ng kung anong horror movie habang naka-duty? Kaya kung ano-ano, ang mga iniimbento niyong tungkol sa kwentong aswang. Sa panahon ngayon, naniniwala pa ba kayo sa kwentong barbero na yan? Sir, totoo po. Muntik na nga kami mamatay eh. Kita niyo sugat ni Kevin sa pisngi. Kuko po ng aswang ang gumawa nun. Tama na. Mas lalo lang ninyong ginagawang katatawanan na sarili ninyo. Bukas na bukas, magpa-drug test kayong dalawa, ha? Sige po, sir. Kahit ngayon na po kung gusto nyo magpapadrag test po kami. Wala kaming ginagawang kabalbalan, sir, habang naka-uniforme kami. At wala din kaming tinatago. Pero sana naman, sir, kahit labas sa report, papuntahan nyo ang lugar bukas ng umaga. Tignan nyo yung bahay at yung bakuran para malaman nyo na nagsasabi kami ng totoo. Oo nga naman, sir. Pa-search niyo po yung bahay at talagang umaalingasaw sa baho. Hindi na po namin pinasok eh. Kasi sobrang baho talaga eh. Totoo yung sinasabi ni Felipe, sir. Yung hawak nating kaso tungkol sa mga serial killer case. Yung mga biktimang wakwakan tiyan at wala nang lamang loob. Posibleng sa bahay na yung dinadala yung mga biktima. Tapos doon pinapatay at kinakain. Tapos itinatapon na lang yung tira nila sa kung saan-saan. Pero ngayong patay na sila, sir, ligtas na po mga tao. Magaling. Sa dami ng mga naging kapalpakan ninyo, mahusay kayong humabi ng mga kwento. Niloloko niyo ba ako? O sige, nasan yung mga suspect? Nasan yung mga ebidensya? Wala sir eh. Nasunog sila nung sinaksak ng punyal nitong si Kevin eh. Tapos yung isa, binuhusan namin ng gasolina. Tama po yun, sir. Sir, makinig ka naman sa amin. Hindi ka namin niloloko. At mas lalong hindi kami nagpapalusot. Kung ayaw niyo po kaming paniwalaan sa kwentong aswang, ang mahalaga tapos na po ang patayan. Wala nang itatapong bangkay. Wala na po mga serial killer na kinatatakutan ng mga tao. Binuhusan nyo ng gasolina. Nahihibang na ba talaga kayo? Naku, mabuti pa eh. Ibigay nyo muna sa akin yung badge at service firearm nyo. Dali, akin na. Sir, bakit niyo po kinukuha? Suspendido muna kayong dalawa. Effective immediately. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa nyo na gumagawa kayo ng kwento tungkol sa aswang na nagpapakitang wala kayo sa tamang kaisipan habang kayo ay naka-duty. Sir, maawa naman kayo sir oh. Ginawa lang po namin trabaho namin para protektahan ng mga tao. Trabaho? Ang trabaho ng pulis ay kumuha ng ebidensya at manghuli ng mga kriminal. Hindi ang mag-cremate ng kung sino-sino sa gitna ng dilim. Paano kung tao yun? At napatay ninyo sa maling paraan? Hindi kayo pa maging kriminal. Kayong dalawa, ha? Paiimbestigahan ko kayo. Oras na may ginawa talaga kayong kabalbalan, hindi ko kayo sasaluhin. Dahil ako mismo ay magpapakulong sa inyo. Sa sandaling yun, ramdam ko na talagang wala na kaming pag-asang mapaniwala ang aming hepe. Kahit na anong paliwanag ang gawin namin, sarado na ang isip niya. Para sa kanya, 2 palpak na pulis lang kami na gumawa ng malaking gulo sa duty. Dahan-dahan kong kinuha ang aking service firearm mula sa holster at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa ni Major Castillo. Sumunod din si Felipe. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang sa kanya, sunod naming ibinigay ang aming badge at ID. Mabuti naman at madali naman pala kayong kausap. Sige na, umalis na kayo sa harapan ko at hintayin nyo ang tawag ko.
para sa investigasyon. Lumabas kami ng presinto na para bang mga basang sisiw. Nakayuko si Felipe, pero ako, taas noo akong dumaan sa harap nila. Narinig ko yung may hina nilang mga bulong-bulungan at tawanan, pati na ang pasimple nilang pangungutya. Pero binaliwala ko yon. Pagdating namin sa parking lot, kinuha ko ang susi ng motor ko sa bulsa. Pero bago ko pa ito mapaandar, narinig ko ang boses ni Felipe. Kevin, paano na tayo nito? Paano kung itutuloy ni Major yung pagtatanggal sa atin? Saan ako kukuha ng panggasto sa pamilya ko? Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano. Malilinis ang pangalan natin. Ako ang bahala sa susunod nating hakbang. Pero, Felipe, makinig ka sa akin, tol. Isipin mo to. Kung di tayo lumaban kanina, malamang pinagpipiesta na tayo ng mga aswang na yon. alam ko naman yun, tol eh. Pero yung trabaho natin, nalagay sa alanganin ng dahil dito. Ang trabaho, mababawi natin yan. Ang pera, kikitain pa natin yan. Pero yung buhay natin, nag-iisa lang yon. Mas okay na yung umuwi kang suspindido kesa naman patay ka nang maiuuwi sa inyo. Oo nga no. Sa bagay tama ka. Buhay pa tayo. At yun ang pinakamahalaga. Yun ang isipin mo. Kaya sige na, umuwi ka na muna. Magpahinga ka at huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Malalampasan din natin to. I-enjoy mo na lang muna tong suspension natin. Ito na yung pagkakataon natin na makapagbakasyon. Napailing na lang si Felipe habang pinipilit na ngumiti. Tapos ay sumakay na siya sa kanyang tricycle at pinaandar yon. Pinanood ko siya hanggang siya ay makalayo. Alam kong kahit nagbibiro ako, masakit para sa aming dalawa ang nangyari. Sumakay na ako sa motor ko at pinaandar ito. Yung isip ko ay wala sa suspension, kundi nandoon sa aswang na nakatakas. Alam kong kailangan kong maganda dahil ang mga katulad nilang nilalang ay hindi hihinto hanggat hindi nakakaganti. Pagdating ko sa bahay, agad akong pumasok at dumiretso sa sala. Naupo muna ako doon at tumambay. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Kuya Rico. Pulis din siya na naka-assign sa Maynila. Sumagot pagkatapos ng 3 ring. Oh, napatawag ka, tol. May problema na naman ba dyan sa probinsya? Agad kong kinuwento sa kanya ang mga nangyari. Tahimik lang siyang nakinig sa akin. Panay ang kanyang buntong hininga. Sa totoo lang, ay inaasahan kong pagtatawanan niya ako o kaya naman, pagagalitan. Pero, nanatili siyang walang imik. Naikinig ka ba sa akin, tol? Di ako nagbibiro. Nangyari talaga ang lahat ng mga sinabi ko. Sa katunayan nga sinuspindi pa kami ng lokong hepe namin Tapos, pinagtawanan pa kami sa presinto. Ganun talaga. Normal lang na pagtawanan kayo ng mga kasamaan mo. Dahil hindi naman lahat nakakaintindi sa mga ganyan-ganyan. At hindi naman lahat nakakita na ng mga aswang. Tulad natin. Mabuti naman at naniniwala ka sa akin, tol. Kala ko talaga walang makikinig tol, hindi yung suspension ang inaalala ko Yung aswang kasi na nakatakas. Pinagbantaan niya ako. Anong gagawin ko? At bakit ka naman matatakot? Ipinamana sa'yo ni Lolo ang pinakamalakas na agimat niya. At sa'yo din niya binigay yung punyal na kayang pumatay ng mga aswang, di ba? Yun na nga ang problema, tol Hindi ko alam kung paano gamitin tong agimat na to. Nakasabit lang to sa akin, pero hindi ko naman alam kung paano to gumagana. Kevin, hindi yan gagana kung wala kang tiwala. Dasal lang ang kailangan yan. Kailangan mo magnobena at pakainin ng mga orasyon para manumbalik ang buhay niyan. Kapag hindi mo yan inilagaan, parang ordinaryong bato na lang o bakal na lang yan. Pero tol, paano? Wala naman akong alam ng mga dasal o kahit na anong orasyon. Hindi naman ako naturuan ni Lolo bago siya nawala
Saan ko kukunin yung mga sasabihin ko? Makinig ka sa akin. Umakyat ka sa atik ng bahay. Hanapin mo yung itim na baul dun. May makikita kang maliit na libro. Kulay itim din ang pabalat. Hanapin mo doon yung mga dasal na pampabuhay ng mga agimat. Libro? Aba, ngayon ko lang nalaman na may ganun dun ah. Sigurado ka bang nandun pa yun? Nandun yun. Ako nagtago nun nung namatay si Lolo eh. Bali 9 na araw kang magdonobena tuwing alas 12 ng hating gabi. Dadasalan mo ang agimat at ang punyal. Huwag kang liliban kahit isang gabi ha. Dahil kung maputol ang nobena, kailangan mong umulit sa umpisa. Sa loob ng 9 na araw na yan, mag-aayuno ka rin. Iwasan mo muna ang bisyo at kahit na anong masamang gawain. 9 na araw? Mukhang mahaba-habang sakripisyo yun ha. Pero sige tol, gagawin ko. Wala na rin naman akong pasok eh. Dahil suspindido nga ako. Pero tol, paano kung umatake yung aswang? Habang hindi pa tapos yung orasyon. Ipanalangin mo na di ka muna istorboy nung aswang na yon na nakanti mo para hindi ka magkaroon ng problema. Tol naman eh. Di naman oras to ng biruan eh. Seryoso ko. Sira ka. Di naman ako nagbibiro eh. Ganito ang gawin mo. Kapag sasapit na ang gabi, siguraduhin mong sarado na ang lahat ng mga bintana at pinto mo. Tapos ay sabuyan mo ng asin at magsabit ka ng bawang para hindi ka mapasok ng aswang na yan. At saka nga pala yung libro. Siguraduhin mong hindi nakikita ng iba yan. Itago mo ng maayos. Sige tol, salamat. Hahanapin ko na kagad yung baul ngayon din. Binaba ko na ang telepono. Tumingala ako sa kisame, sa direksyon kung nasaan ang atik. Kahit pagod na ako at inaantok, kailangan kong kumilos. Dahan-dahan akong tumayo. Kumuha ako ng flashlight at umakyat sa hagdan patungo sa atik. Maalikabok sa taas at puno ng mga lumang gamit. Pagbukas ko ng pinto, pumasok ako at naglakad-lakad sa loob hanggang may nakita kong isang lumang itim na baul na nakatago sa likod ng isang sirang silya. Nilapitan ko ito at kinuha. Maingat ko ding binuksan ang baul. Medyo kinakabahan ako habang binubuksan ang takip nito. At pagbukas, nakita ko ang iba't ibang mga mahalagang gamit ni Lolo. At isa na dito, yung itim na libro. Ayos. Totoo nga yun sabi ni Tol Rico. May itim na libro nga dito. Kinuha ko ang maliit na libro at maingat na isinara ang baul. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan mula sa atik. Pagdating ko sa sala, muli akong naupo sa sopa. Binuksan ko ang unang pahina ng aklat. Amoy luma na ang mga papel nito. Medyo madilaw na din ang kulay. Punong-puno ang mga pahina ng mga sulat kamay na mahirap basahin sa simula. Hinanap ko yung sinasabi ni Rico tungkol sa pagpapakain ng orasyon sa agimat at punyal. At hindi nga ako nabigo. Nakita ko ang mahalagang impormasyon na kailangan ko. Pero dahil sa sobrang pagod at puyat ko dahil sa ikwento namin sa aswang, unti-unting bumigat ang talukap ko. Sinubukan kong idilat ang mga mata ko para ituloy ang pagbabasa. Pero ang mga letra ay nagsimula ng magdikit-dikit at lumabo. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Kinabukasan ay nagising ako sa sunod-sunod na katok sa aming pinto. Pagdilat ko ng mga mata ko, nakita ko ang orasan. 10:00 na. Anak ng putya, tinanghali na ako. Mabilis kong isiningit ang maliit na libro sa ilalim ng sopa at saka ko dahan-dahang tumayo para lumapit sa pinto. Kevin, tol! Gising ka na ba? Kevin! Andiyan na! Sandali lang! Nang buksan ko ang pinto, ay agad na bumungad sa akin si Felipe. Hingal na hingal siya at mukhang pagod. Pero kita ko sa mukha niya ang labis na saya. Naku, mabuti at gising ka na, tol. Hindi ako nakatiis.
Pinuntahan kita kagad dito kasi may maganda akong balita para sa'yo. Ano yan? Bakit parang nanalo sa loto ang itsura mo? Higit pa sa loto, tol. Alam mo ba, galing ako sa headquarters kanina. Narinig ko yung balita galing sa mga nag-imbestiga doon sa bahay ng mga aswang. Oh, ano sabi? Nakita na ba nila yung mga ebidensya na kailangan nila? Hindi daw eh. Sabi ng team ni Major at ng mga taga-Soko, wala raw silang nakitang anumang trace na may sinunog sa lugar na yun. Malinis na malinis daw yung loob, pati na yung bakuran. Walang baho, walang mga patay. Parang walang nangyari. Malinis? Paano? Paano nangyari yun? Hindi ko nga alam eh. Pinasok daw nila yung loob ng bahay at puno lang ng makapal na alikabok at tila matagal nang abandonado. Walang bakas ng dugo, walang masangsang na amoy, wala lahat, tol. Talaga? Sigurado ka ba? Oo nga. At magandang balita yun para sa atin. Dahil walang nakitang bangkay o ebidensya ng sunog. Wala rin basihan si Major para kasuhan tayo ng tampering of evidence o murder. Sabi daw ni Major kanina, baka daw sobrang pagod lang tayo, kaya kung ano-ano na nakikita natin. Pero dahil wala namang biktima o sinunog na tao, ibig sabihin, malinis ang pangalan natin. Wala siyang pwedeng ikaso. Ibig mong sabihin, bawi na ang suspensyon natin? Hindi pa agad-agad, kau naman. Pero sabi ng sekretary ni Major, baka daw i-lift na rin yun sa loob ng 2 araw. Basta magpa-drug test na lang daw tayo at lumabas na negative. At tingin na lang nila sa atin ngayon mga pulis na magaling gumawa ng kwento. At least, hindi tayo makukulong at hindi tayo mawawalan ng trabaho. Napatulala ako sa sinabi ni Felipe habang siya tuwang-tuwa dahil sa tingin niya ay absuelto na kami sa kaso ng pagsunog. Ako naman ay lalong kinabahan. Sa isip ko ay baka bumalik yung aswang at ito ang gumawa ng paraan para maitago ang kanilang sekreto. Pero imposible. Hindi kakayanin ng isang tao o isang aswang ang maglinis ng ganong kabilis. Ibig bang sabihin nito, marami pa sila? O kaya naman Ha? Ano ba sinasabi mo dyan, tol? Bakit bumubulog ka? Wala. Masaya lang din ako na malinis na ang pangalan natin. Kaso, nagmukha lang tayong sinungaling at walang kwenta dahil sa kaso na yan. Manalangin na lang tayo na wala nang maging serye ng patayan dito. Dahil kung hindi, ay tiyak na mas mapapahiya pa tayo sa mga kasama natin. Kaya nga Pero hayaan mo na. Ang importante, hindi tayo matatanggalan ng lisensya bilang pulis. Pilit akong ngumiti para hindi mahalata ni Felipe ang takot ko. Habang nagdiriwang siya, lalong tumatatak sa isip ko na kung malinis ang bahay at nawala ang mga ebidensya, 2 lang ang ibig sabihin nun. Marami pa sila o kaya naman ay may malakas na mahika ang kalaban. Napahilig ako sa sandalan ng sopa. Hindi makapaniwala. Yung mga mantsa ng dugo, yung mga nasirang halaman, yung usok sa chimenea, yung bangkay na sinunog ko, at yung mabahong amoy. Hindi pwedeng nawala na lang yun ng parang bula. Sige tol, pabalik na muna ako sa amin. Dumaan lang naman ako dito para ibalita sa iyo yung nangyari. Sige tol, salamat. Mag-iingat ka. Balitaan mo na lang ako uli kapag may nalaman ka pa. Sige, walang problema. Pagkaalis ni Felipe, isinara ko na ang pinto at muling kinuha ang itim na libro sa ilalim ng sopa. Binuksan ko ito. Ayon sa nakasulat, kailangan kong magsimula ng eksaktong 12:00 ng hating gabi. Habang naghihintay ng oras, minarapat kong pag-aralan muna ang mga nakasulat sa libro. Hindi madaling bigkasin ang mga salita. May mga bahagi na tila nabubulol ako at may mga titik o salita na ngayon ko lang nababasa. Kailangan ko pang tawagan ulit si Rico para tanungin kung paano basahin ang mga salita na yon. Habang naghihintay na sagutin niya ang tawag, napatingin ako sa punyal na nakapatong sa lamesa. Dito kami nagkaiba ng kapatid ko.
Nung bata pa kami, laging si Rico ang laging tinuturuan ni Lolo ng tungkol sa mga orasyon. Ako naman ay sandata ang hilig. Mas gusto kong magpaturo kung paano lumaban at kung paano magpalakas ng katawan. Ngunit sa kabila ng kaibahan namin, pareho kami ng kinuhang kurso ng college. Pareho kaming nagpulis. Hello? O Kevin, napatawag ka? Oh, Tol, binabasa ko kasi itong libro ni Lolo eh. Pero may mga salita rito na hindi ko talaga makuha eh. Hindi ko alam basahin. Sabi ko na nga be, sige nga basahin mo sa akin. Yung bahagi na nahihirapan ka. Pakikinggan ko kung tama ang bigkas mo. Inabot kami ng halos 1 oras. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang tamang diin ng bawat salita. May mga parte na kailangan mabilis ang pagbigkas at may mga parte na dapat ay kailangan binubulong lang para hindi maistorbo ang ibang espiritu. Tandaan mo, Tol, lahat ng mga tinuro ko sa'yo. Gawin mo na yan. Hindi lang sa agimat, kundi maging sa iyong punyal. Dahil ang punyal na hawak mo, kailangan din ng gabay ng orasyon. Parang sa baril din kasi yan. Ang dasal ay ang pulbura at ang punyal ay ang bala. Sige, Tol. Salamat ha. Wala yun. Asya nga pala. Pagkatapos ng orasyon mo, baka naman pwede kang pumunta dito para naman magkita tayo kahit sandali lang. Sige, Tol. Pagkatapos nito, luluwas ako dyan sa Maynila. Sana nga magkita pa tayo. Huy, bakit ganyan ka magsalita? Natural, magkikita tayo. Ano ka ba? Teka, Tol. May problema ka ba dyan? Wala naman. Bale, may hawak lang akong isang high-profile case ngayon. At minsan kinakabahan ako. Nitong mga nakaraang gabi, parang may nararamdaman akong nakamasid sa akin dito sa tinitiran ko eh. Teka. Ibig mo bang sabihin ay may pakiramdam ka na may nagmamatsyag sa'yo dyan? At may kinalaman niyang kasong hawak mo? Aba, Tol, mag-iingat ka kung ganun. Oo. O siya, sige na. Babalik na ako sa presinto. Tawag ka na lang ulit, Tol, kapag ka may nakalimutan ka na tinuro ko. Huwag kang liliban sa nobena, ha? Kahit anong mangyari, tapusin mo yan. Yan lang ang tanging paraan para maprotektahan mo ang sarili mo. Sige, Tol. O sige na, ibababa ko na to. Mag-iingat ka dyan, Kevin. Tandaan mo, mahal na mahal kita, kapatid ko. Nang maputol na ang linya, nanatiling nakadikit ang cellphone sa tenga ko. Kinilabutan ako sa huling sinabi ni Rico. Hindi siya malambing na tao at bihirang magsalita ng ganon, kaya medyo bumigat ang pakiramdam ko. Samantala, nang sumapit na ang hating gabi, nagsindi ako ng isang puting kandila sa harap ng altar. Ipinaibabaw ko ang punyal sa mesa, katabi ng mga ribulto, at yung agimat ko naman ay isinabit ko sa kamay ng isa sa mga yon. Lumuhod ako at nagsimulang banggitin ang mga Latin na dasal. Ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa loob ng sala. Kita ko din yung biglang tila paggalaw ng agimat na nakasabit. Ipinatong ko ang aking kanang kamay sa punyal. Naramdaman ko ang unti-unti nitong pag-init. Habang tumatagal ang aking pagdarasal, lalong sumisidi ang pakiramdam na may kung anong enerhiya na dumadaloy mula sa aking mga kamay papunta sa punyal. Ito ang unang gabi ng 9 na gabi ng sakripisyo. Habang binibigkas ko ang huling bahagi ng dasal, nakita ko ang bahagyang pagkislap ng talim ng punyal. Napangiti ako. Totoo ang sinabi ni Rico. Kailangan pakainin din ito ng orasyon, kasabay ng agimat, para maging mas mabagsik laban sa mga kampon ng kadiliman. Nang matapos na ang dasal, hinipang ko na ang kandila at iniwan ang punyal at agimat sa altar. Bumalik ako sa sofa para doon sana muling magmuni-muni habang naghihintay dalawi ng antok. Pero ilang sandali pa lang
ay tuluyan na akong nilamon ng matinding antok. Subalit ang tulog na yon na inaasahan kong magbibigay ng pahinga sa akin ay nauwi sa isang madilim na pangitain. Sa panaginip ko, nasa gitna raw kami ni Felipe ng isang madilim at masikip na eskinita. Dikit-dikit yung mga bahay na gawa sa tagpi-tagping yero at simento. Ang tanging liwanag lang ay nanggagaling sa isang aandap-andap na bumbilya sa dulo ng daan. May mga nakasampay pandamit na humahaplos sa balikat namin at muka habang kami ay naglalakad, at amoy na amoy ko ang halo-halong sangsang ng kanal at bulok na basura. Bigla kaming napatigil nang may isang pamilyar na tunog kaming narinig. Tol, naririnig mo ba yun? Parang may ngumunguya sa unahan ah. Oo nga eh. Tara, tignan natin. Dito ka lang sa likod ko. Huwag kang gagawa ng ingay ah. Natatakot ako, Tol. Baka aswang na naman yan. Ayoko na lumaban sa mga aswang. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Nang makalabas kami sa skinita, itinutok ko ang flashlight ko sa nakita naming tumpok ng basura sa gilid ng daan. Doon namin nakita ang isang figurang nakayuko. Nakatalikod dito sa amin at tila may mabilis na kinakalikot sa saig. Rinig na rinig namin ang tunog ng napupunit na laman at nababaling buto, pati na ang pagnasab ng halimaw. Hoy! Sino yan? Hindi sumagot ang nilalang, pero patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Nang malapitan namin, doon ko nakita ang isang nilalang na may mahahabang kuko at mabalahibo. May nilalapa siyang isang lalaking wala ng buhay. Punit-punit ang damit at duguan ang dibdib. Utya, Kevin! Aswang na naman ba yan? Hindi ko pinansin si Felipe. Bagkus ay inilawan ko ng flashlight ang muka ng biktima. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang makilala ko siya. Rico! Hindi maaari to! Tol, tara na! Takbo na tayo! Baka tayo ang isunod niyan! Bitiwan mo ako, Felipe! Kapatid ko yan! Hayop kang aswang ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tol, tara na! Mamamatay tayo dito! Hindi! Pinatay niya ang kapatid ko! Pinatay niya! Sa tindi ng emosyon ko, bigla akong napabalikwas ng bangon sa sopa. Basang-basa ako ng pawis at mabilis na tumibok ang puso ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Medyo mahapdi din yung mga mata ko. Parang totoong umiyak ako habang tulog. Bigla kong naalala si Rico. Nag-alala ko para sa kanya. Kahit alam kong panaginip lamang yon, kinabahan pa rin ako. Matapos ang masamang panaginip na yon, hindi na ako muling dinalaw pa ng antok hanggang sa sumikat ang araw. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang muka ni Rico. Kinabukasan ay agad ko siyang tinawagan. Ano ka ba? Panaginip lang yun. Walang masamang mangyayari sa akin, tol. Masyado mo lang dinibdib yung inkwentro nyo dyan, kaya pati sa pagtulog mo ay daladala mo. Pero tol, sobrang totoo kasi nung pakiramdam eh. Nakita ko talaga kung napano ka. Basta tol, mag-iingat ka dyan ha. Huwag kang pakampante. Oo naman, palagi naman ako nag-iingat eh. Huwag kang masyado nag-aalala. Unang gabi pa lang ng pagnunubena mo eh, kung ano-ano na napapanaginipan mo. Huwag mo nang isipin yon. Kalimutan mo na. Magugulo lang yan ang konsentrasyon mo sa pag-oorasyon. Baka mamaya niyan eh, meron talagang naninira niyan para hindi mo maituloy ang pagpapakain mo sa agimat mo. Oo nga no, sa bagay may punto ka tol. Sige, itutuloy ko to. Basta pangako mo kapag may napansin kang kakaiba dyan sa Maynila, tawagan mo ako agad. Huwag ka na sabing mag-alala eh. Pulis ako tol, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Saka walang aswang dito sa Maynila, ano ka ba? O siya, sige. Kailangan ko na mag-ayos para sa duty. Babay na. Nang maputol ang tawag, kahit papano, ay nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Naisip ko,
na baka nga dala lang ng puyat at pagod kaya kung ano-ano ang napapanaginipan ko. Lumipas ang 5 araw. Gaya ng inaasahan, tuluyan ng inilif ang aming suspension dahil walang nakuwang kahit anong ebidensya. Minabuti na lang ng mga nakatataas na ibalik kami sa trabaho kaysa mag-aksaya ng panahon sa imbestigasyong wala namang patutunguhan. Balik kami sa operasyon. Sa kabutihang palad, ginawang pang umaga ang shift namin, kaya hindi ko naging problema ang pagtupad sa aking tungkulin. Gabi-gabi, pagsapit ng 12:00, ay humaharap ako sa altar para magnobena at magorasyon. Sa loob ng mga araw na yon, naging tahimik na ang lugar namin. Wala nang natatagpo ang bangkay na wakwak ang tiyan. Tila bumalik na sa normal ang lahat. Hanggang sa dumating ang 9 na araw. Ito ang huling gabi ng pagsasakripisyo. 12:00 ng hating gabi, taimtim kong binigkas ang huling mga orasyon mula sa itim na libro. Ramdam ko ang kakaibang init na nagmumula sa agimat at sa punyal ni Lolo. Alam kong sapat na ang pagkain na naibigay ko sa mga ito para manumbalik ang kanilang bagsik. Pagkatapos ng huling dasal, agad kong kinuha ang cellphone ko. Gustong-gusto ko nang ibalita kay Rico na natapos ko ang 9 na araw nang walang mintis. Sinubukan kong i-dial ang numero niya. 1 beses, 2, hanggang 5, pero walang sumasagot. Nagring lang nang nagring ang telepono niya hanggang sa maputol ang tawag. Inisip ko na baka pagod lang siya sa duty o kaya naman ay mahimbing na ang tulog. Itinigil ko na ang pagtawag at napagpasyang matulog na lang din dahil maaga pa ang pasok ko kinabukasan. Habang nagkakape ako bago pumasok sa trabaho, muli kong sinubukang tawagan ang numero ni Rico. Sa 3 subok ko, may sumagot din sa wakas. Hello, Rico? Hello? Sino po ito? Si Kevin to. Kapatid ni Rico. Sino to? Teka, bakit ikaw ang sumasagot sa telepono ng kapatid ko? Nasaan si Rico? Ako si Celine. Nobya ako ng kapatid mo rito sa Maynila. Patawarin mo ako. Ikinalulungkot kong ibalita sa'yo na wala na si Rico. Patay na ang kapatid mo. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig ko. Hindi ako nakapagsalita. Ang hawak kong tasa ng kape ay dahan-dahang nadulas sa kamay ko hanggang sa nabasag. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Kakatawag ko lang sa kanya kahapon Maayos pa ang usapan namin Huwag mo akong lokohin, miss ha. Hindi magandang biro to. Sana nga biro lang. Sana nga panaginip lang to. Pero kaninang madaling araw, natagpuan siyang patay dito sa bahay. At ang masakit, karumal-dumal pa ang pagpatay sa kanya. Para bang galit na galit yung pumatay sa kanya. Kasi ano? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Wakwak ang tiyan niya. At nawawala mga laman loob niya. Parang hindi tao ang gumawa nito sa kanya, kundi isang demonyo. Napahawak ako sa ulo ko habang nanginginig ang kamay ko. Ang madilim na eskinita, ang tunog ng napupulit na laman, lahat ng yun ay bumalik sa isip ko na para bang sampal. Ang panaginip ko nung unang gabi, hindi yung panaginip, babala yun na hindi ko nagawa ng paraan. Nasaan siya ngayon? Nasa punarya na siya. Kagagaling ko lang doon. Hindi ko kayang tignan. Hindi ko kayang tanggapin na gano'n na nangyari sa kanya. Hindi ko na naituloy ang usapan. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Hindi na ako nakapagpaalam kay Celine. Tumingin ako sa altar, sa punyal at agimat
Nakakatapos ko lang pakainin ng orasyon kagabi. Walang silbi ang lahat ng paghahanda ko dahil binigyan na ako ng babala. Hindi ko pa rin nailigtas ang kapatid ko. Agad akong nag-ayos ng gamit at nag-impake ng ilang damit. Tinawagan ko ang aming presinto at nag-file ako ng emergency leave. Wala na akong pakialam sa sasabihin ni Major o ng mga kasamaan ko. Kailangan kong makapunta sa Maynila agad-agad. Bago ako lumabas ng bahay, isinlid ko ang itim na libro at punyal sa pinakailalim ng aking bag. Isinuot ko din ang aking agimat. Gabi na nang makarating ako sa address na ipinadala ni Celine sa text. Isang masikip na residential area sa Maynila ang bumungad sa akin. Isang malawak na squatters area. Dikit-dikit ang mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at simento. Ang mga eskinita ay sapat lang para madaanan ng isang tao. Maingay ang paligid. May mga nag-iinuman sa bawat kanto at mga batang nagtatakbuhan kahit malalim na ang gabi. Nakamask ako at nakasombrero. Ibinaba ko ng gusto ang tabing nito para hindi masinagan ang mukha ko. Isang medyo maayos-ayos na bahay ang aking pinuntahan at nakita ko doon ang madaming tao na nakikiramay. May mga pulis din na nakabantay. Dahan-dahan akong lumapit sa kabaong ni Rico. Ikaw ba si Kevin? Oo, Mabutit nakarating ka. ano ba talaga nangyari sa kanya? Paano siya napatay? May ideya ba kayo kung sino ang posibleng sospek? Walang nagsalita sa mga taong naroon. Maging si Celine ay biglang natahimik. Pinunasan lang niya ang luha niya. Matapos ang ilang sandali, tumingin siya sa akin. Hindi ko alam ang buong detalye. Ang sabi lang niya sa akin dati, may hawak siyang delikadong kaso. May nabangga daw kasi siyang malaking sindikato. Baka sila ang pumatay sa kanya. Sindikato? Wakwak ang tiyan niya tapos sindikato? Ano yun? Kinuha ang laman loob niya para ibenta? Hindi ko alam. Siguro, o kaya naman masyadong galit na galit ang mga yun sa kanya. Kaya nila pastangan pati ang bangkay niya. Kalokohan. Walang sindikatong magsasayang ng oras na mag-alahayop pumatay. Anong sabi mo? Wala. Hindi na ako nagtanong pa. Alam kong wala na siyang ibang maibibigay na detalye at ayoko na rin siyang pilitin. Tumingin ako sa kabaong. Nakapikit si Rico. Maayos ang buhok at nakasuot ng police uniform. Balot ng makeup ang kanyang muka pero kitang-kita ko ang mga kalmot at sugat sa kanyang muka at leg. Ikinuyom ko ang aking kamao. Naiiyak ako sa matinding galit. Hindi ko lubos maisip na ganito ang kahihinatnan ng aking kapatid. Hindi ko kinaya ang sakit. Lumabas ako ng bahay at naglakad sa madilim na bahagi ng eskinita para huminga. Sumandal ako sa isang pader at naglabas ng sigarilyo. Inalis ko ang suot kong face mask at isinubo ang sigarilyo. Saka sinindihan. Maya-maya pa, may nakita kong bata na paparating. Siguro ay nasa 10 o 12 taong gulang na siya. Nakatingala siya sa akin. Madungis ang damit niya at nakayapak. Kuya, ikaw po ba yung kapatid ni Kuya Rico? Oh, bakit mo na itanong? Saka paano mo nalaman? Nandun po ko sa lamay niya kanina. Narinig ko po yung sinabi ni Ate Celine. Tumingin-tingin muna ang bata sa magkabilang dulo ng kalsada. Nang makasigurong walang ibang nakikinig sa amin, lumapit siya ng gusto at hinila ang laylayan ng damit ko. Nakita ko po kung ano po ang pumatay sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niyang yon. Binitiwan ko ang hawak kong sigarilyo at mabilis na lumod para magpantay ang mga mata namin.
Anong nakita mo? Sabihin mo sa akin. Sino ang gumawa nun sa kapatid ko? Nagulat ako sa sinabi niya. Sa sandaling magtama ang aming mga mata ng malapitan, biglang nanlaki ang mga mata ng bata. Namutla siya ng gusto at tila nakakita ng multo. Bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Bago pa may makapansin sa amin, ay mabilis kong tinakpan ng kamay ang kanyang bibig para manahimik. Ano ba? Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko nang maramdaman kong kumalma na siya ng kaunti. Pero nanginginig ang buong katawan. Multo! Bakit hindi ako matatakot sa'yo? Multo ka na! Anong multo sinasabi mo? Buhay ako, bata. Hipuin mo pa ang kamay ko. Mainit to. Pero, kamukha mo si Kuya Rico eh. Napabuntong hininga ko. Doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit siya biglang natakot nang makita niya ako ng malapitan. Nakita niya kasi ang buong mukha ko ng malinaw. Natakot siya sa akin dahil kamukhang kamukha ko nga ang nasa loob ng kabaong. Hindi ako multo. Tao ako. Mahawakan bakit ako multo ko. Kaya kami magkamukha ni Rico dahil kambal kami. Kambal? Ibig pong sabihin, dalawa kayong ganyan ang mukha? Oo, tama ka. Kaya huwag kang matakot. O sige na, ngayon. Tuloy mo lang sinasabi mo kanina. Sabi mo, nakita mo ang pumatay sa kanya. Opo. Pero hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa akin ha. Kasi yung nakita ko pong pumatay sa kanya, hindi po tao. Hindi tao? Anong ibig mong sabihin? Ganito po kasi nangyari. Habang nagkakalkal po ako ng pagkain dun sa basurahan, nakita ko po si Kuya Rico na nakadungaw po sa may bintana ng bahay niya. Pinansin pa nga niya po ako eh. Sabi niya, wag na daw po ako magkalkal kasi madumi daw po yun. Bibigyan niya na lang daw po ako ng pagkain. Pero bago pa po siya makaikot para kumuha ng ibibigay niya sa akin, bigla pong may pangit na tao ang pumasok sa bintana. Tapos, inatake po si Kuya Rico. Ano sabi mo? Pangit na tao? Anong itsura niya? Sige na, sabihin mo sa akin ang lahat na nakita mo. Malaki po siya, kuya. Parang mas malaki pa po sa basketball player. Tapos yung balat po niya mabalahibo na parang sayop. Pero ang pinaka nakakatakot po ay yung mata niya. Mapulang mapula. Para pong baga ng sigarilyo sa dilim. Tapos yung kuko niya, mahaba po tapos ang tatalas. Parang mga kutsilyo po na may mga dugo-dugo pa. Kung ganun totoong hinala ko, hindi to simpleng pagpatay. Hindi tao ang kumatay sa kapatid ko, kundi isang aswang. Pero teka, hindi ba lumaban ang kakambal ko? Hindi po siya kagad nakabunot ng baril, kuya eh. Kasi nagulat siya. Kawawa naman ang kapatid ko. Siya nga pala, anong pangalan mo? Makmak po. Makmak, makinig ka ng mabuti sa akin ha. Wag na wag mong sasabihin kahit kanino yung mga nakita mo, yung mga nalalaman mo. At lalong wag mong ipagsasabi na kambal kami ni Rico. Malakas ang pakiramdam ko na nandirito pa sa paligid yung aswang. Baka nagmamasid lang yun sa dilim at naghahanap ng bago niyang biktima. Ayokong madamay ka pa. Tinapik ko ang balikat ng bata at nagpasalamat. Inutusan ko na siyang umuwi sa kanila para hindi na madamay pa. Nagmamadali naman siya tumakbo palayo at nawala sa dilim. Naiwan akong mag-isa sa madilim na eskinita. Nakatitig sa kawalan. Dito ko napagtanto na hindi ordinaryong krimen ang muli kong haharapin. Inapakan ko ang upos ng sigarilyo hanggang sa namatay ang apoy nito. Humiga ako ng malalim at tumingala sa madilim na langit. Pinapangako ko, hindi ako titigil. Hahanapin ko ang aswang na pumatay sa iyo, Rico. Sinusumpa ko yan. Sa sumunod na 2 gabi, nanatili ako sa lamay pero hindi ako nagpakita ng maayos sa mga tao.
Palagi akong nakasombrero at nakamas. Pinipili ko lang ang mga pwestong madidilim at malayo sa maliwanag na ilaw. Ayokong may makakilala sa akin o makapansin na kamukhang kamukha ko ang nasa loob ng kabaong. Si Makmak ang naging mata at tenga ko sa lugar dahil alam niya ang bawat pasikot-sikot sa squatters area. Siya ang naglalakad-lakad para makinig sa usapan ng mga kapitbahay. Nag-imbestiga rin ako ng palihim. Ayon sa ilang residente, may napapansin silang kakaibang lalaki nitong mga nakaraang linggo. Tahimik lang daw ito, hindi nakikipag-usap, at palaging gabi lang kung lumabas. Ikatlong gabi ng lamay. Malalim na ang gabi at kakaunti na lang ang mga taong nakikiramay. Nakaupo ako sa pinakadulong upuan, nakayuko at nakasandal sa pader. Maya-maya, may isang lalaking lumapit sa kabaon. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo para tignan niya. Nakatalikod siya, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Ngunit, nang tumagilid ang lalaki, biglang tila tumigil ang mundo. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang mukhang yon at pamilyar ang aura na nakikita ko sa kanya. Ito yung aswang na nakataka sa probinsya, ang nilalang na nakalaban namin ni Felipe. Dumalaw siya sa lamay ng aking kapatid. Mula sa madilim na sulok kung nasan ako, kitang-kita ko ang pasimpleng pagngisi niya habang nakatingin sa kabaong. Walang bahid ng lungkot ang kanyang muka. Sa halip, parang kinatutuwaan nito ang bangkay na nasa loob. Pero sa pagkakataong yon, hindi ako kumibo. Hinayaan ko lang siya. Pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng eksena. Nanatili akong estatwa sa aking kinauupuan hanggang sa dahan-dahan siyang lumayo sa kabaong. Nang tuluyan na siyang makalabas ng bahay, dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko ang suot kong mask at hinila ang sombrero pababa. Sige lang, magsaya ka munang animal ka. Kung ikaw man talagang pumatay sa kapatid ko, hindi ko napapayagan na sikatan ka pa ng araw. Lumabas ako at pasimpleng sumunod sa lalaking yon. Pinanatili ko ang distansya ko sa kanya, sapat lang para hindi niya mahalata na may matang nakabantay sa bawat takbang niya. Pumasok ang lalaki sa isang masikip at madilim na eskinita kung saan halos wala ka ng liwanag na makikita. Dahan-dahan akong pumasok doon. Halos mga pa ako sa dilim. Inihanda ko na din ang aking punyal. Pero nang makarating ako sa dulo ng eskinita na yon, muntik na akong mapasigaw nang biglang may humawak at humila sa laylayan ng aking damit. Mabilis akong lumingon at biglang napamura nang maaninag ko ang figura ng isang bata sa tabi ko. Sino ka? Bakit mo ako ginugulat ng ganyan? Kuya, ako to si Makmak. Huwag po kayo maingay. Inis na hinawi ko ang kanyang mga kamay. Saka ako napabuntong ng hininga. Grabe talaga ang kaba ko. Akala ko ay yung aswang na ang humawak sa akin. Ibinaba ko na rin ang kamay kong may hawak ng punyal. Makmak, ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka sumunod? Muntik na kitang masaktan. Sorry po, kuya. Gusto ko lang naman pong tumulong. Nakita ko po kasi kayong sumusunod sa lalaking yun eh. Doon ko lang naalala ang lalaking sinusundan ko. Lumingon ako sa paligid, pero wala na ang lalaki. Wala na rin akong marinig na mga yabag niya. Anak ng putya naman, oo. Nawala siya ng dahil sa'yo eh. Saan kaya nagsuot yun? Saan lumiko yun? Sa inis ay hinarap ko yung bata. Nakaramdam ako ng galit dahil pakiramdam ko ay nawalan na ako ng pagkakataon na magkaroon ng kasagutan ang lahat ng katanungan ko. At nawala din yung pagkakataon na may paghihiganti ko ang kapatid ko kung sakali mang ang lalaking yon ang siyang pumatay kay Rico. Ikaw, hindi ko kailangan ng tulong mo.
Sana di ka na lang nakialam. Sana di mo na lang ako sinundan. Tignan mo ang nangyari. Nakatakas yung hayop na yun. Ayos lang po yun. Anong ayos? Pinipikon mo ba ako? Hindi po. Pero kasi, okay lang naman po na hindi niyo po siya masundan eh. Kasi, alam ko po kung saan nakatira yung lalaki na yun. Ano? Alam mo kung saan siya nakatira? Opo, tara po. Ituturo ko po sa inyo. Nagpatiuna na maglakad ang bata. Tahimik ko naman siyang sinundan. Nakailang likudin kami sa mga pasikot-sikot na eskinita bago kami tuluyang huminto sa tapat ng isang lumang gusali na halos gumuho na ang bubong. Diyan nakatira yung lalaking yun, Kuya Kevin. Yung gusali na yan, dating patahian yan. Diyan ko siya madalas na nakikitang naglalabas-masok tuwing gabi. Paano ka naman nakakasiguro? Bakit barangay tanod ka ba dito at kilalang kilala mo ang lahat ng mga tao sa lugar na to? O baka naman niloloko mo lang ako? Hindi po ako tanod. Pero kasi, dito po ako natutulog sa mga kariton dyan, oh. Kaya alam ko po na dyan siya nakatira. Anong sabi mo? Diyan ka natutulog? Bakit wala ka bang magulang? Mamaya na po tayo magkwentuhan tungkol dyan, kuya. Baka nandyan lang po yung lalaki sa loob at marinig pa tayo. Mabuti pa, doon po tayo magtago sa gilid ng mga sako na yun para makita nyo na maigi. Kayo na po ang humusga kung dyan ba talaga siya pumasok o hindi. Tahimik kaming naglakad patungo sa isang madilim na sulok na natatabunan ng mga lumang sako at sirang gamit. Mula sa pwesto namin, kitang-kita ang kabuuan ng abandonadong patahian. Nanatili kami doon hanggang sa mamintig na ang aking paa sa paraan ng aking pagkakaupo. Pero hindi ako gumagalaw. Nanatili lang ako sa ganong pwesto, lalo na at nararamdaman kong tila nagbabago ang amoy ng hangin. Ayan na po, lalabas na po siya, Kuya Kevin. Naamoy niyo po ba? Huwag ka mabibigla sa makikita mo, ha? Hindi pa ako nakakasagot ay may narinig kaming kaluskos mula sa itaas ng gusali. Pagtingin namin doon, nakita naming dalawa, ang isang nilalang na dahan-dahang gumagapang palabas ng bintana. Isang nilalang ito na parabang gagamba na nakadikit ang mga kamay at paa sa dingding. Kilala ko ang nilalang na yon. Doon ko napatunayan na siya nga yung aswang na nakalaban namin sa probinsya. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inihanda ang aking punyal. Naramdaman ko ring uminit ang suot kong agimat. Makmak, umalis ka na muna. Bumalik ka na lang dun sa may lamay kung saan maraming tao. Mas ligtas ka dun, sige na. Bakit, kuya? Anong pinaplano mong gawin? May ikipaglaban ka ba sa aswang na yan? Huwag, kuya. Nakakatakot yan. Yan ang pumatay kay Kuya Rico. Makinig ka, Makmak. Hindi ako pwedeng tumalikod ngayon. Kung hahayaan ko ang hayop na yan na mabuhay, hindi lang si Rico ang huling magiging biktima niyan dito. Baka bukas o sa makalawa, ikaw naman o yung ibang tao ang isusunod niyang patayin. Pero kuya, baka mapahamak lang kayo. Niwala nga kayong kasama. Kahit wala akong kasama, Makmak, may dala naman ako. Maliit lang ang punyal na to, pero sapat na ang lakas nito para pumatay ng isang aswang. At pumapatay talaga ako ng aswang, bata. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pumapatay po talaga kayo ng aswang? Wow! Ang astig naman po nun. Sige na, tumakbo ka na. Huwag kang lilingon. Sabihin mo kay Ate Silin mo na siya na munang bahala sa burol ng kapatid ko. Nang makita ni Makmak na seryoso ko, dahan-dahan siyang tumango. Tumalikod na siya at mabilis na tumakbo palayo. Ako naman ay nasa harap lang ng abandonadong gusali. Nakatago sa likod ng mga nakatambak na gamit. Maigpit kong hinawakan ng punyal ko. Handa na sana akong lumabas at sugurin ng aswang na ito. Pero bigla akong napatigil. May nakita kasi akong dumating. May dalawang lalaki akong nakita na pumasok sa gusali. May bitbit silang isang bangkay ng tao na duguan pa nga at mukhang bago pa lang na napatay. Nangunot ang noo ko at biglang nanlamig ang aking pakiramdam. Naisip kong
Hindi lang pala isang aswang ang nasa gusali na yon. 3 na sila. Pero hindi ko naman alam kung may iba pa silang kasama o wala na. Dahil sa nakita ko, nagdalawang isip tuloy akong tumuloy. Naisip ko na hindi pwedeng bara-bara akong kikilos. Kung 1 o hanggang 4 lang ang kalaban ay ayos lang. Kaya kong makipagtapatan sa kanila ng laban. Ngunit kung mas marami pa doon, baka mahirapan ako at hindi ko kayanin. Dahan-dahan kong ibinalik ang punyal sa aking bewang. Naisip kong kailangan kong magplano muna. Kailangan magmanman para malaman kung ilan talaga sila. Ano ang oras ng kanilang pag-alis at kung paano ko sila lalabanan. Hindi na lang basta tapang ang kailangan dito. Kailangan ko na rin itong gamitan ng diskarte at talino para hindi ako mapahamak at masiguro ang aking tagumpay. Swerte ka lang ngayong gabi, hayop ka. Pero sisiguraduhin ko, babalik ako dito para patayin kang hayop ka. Tumalikod na ako at maingat na naglakad papunta sa madilim at makipot na eskinitang dinaanan namin kanina ni Makmak. Pero bago pa man ako makapasok doon, biglang may humarang sa daraanan ko. Nakita ko si Makmak. Bigla siyang sumulpot mula sa madilim na lugar na yon. Nakadipa ang kanyang mga braso. Nangunot ang noo ko. Huminto ako sa paglalakad. Andiyan ka pa rin? Di ba pinapapunta na kita sa lamayan? Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya sa akin habang nakatitig. Hindi pa rin niya ibinababa ang kanyang mga braso. Tumabi ka dyan, Makmak. Bakit mo ako inaharangan? Hindi pa rin siya sumasagot sa akin. Yumuko siya sandali. Ngunit nang bigla niyang iangat ang kanyang ulo, doon ko nakita ang isang bagay na nagpatayo sa balahibo ko. Nakangisi si Makmak. Hindi na ito yung ngisi ng isang inosenteng bata na una kong nakilala. Ibang-iba na siya kung tumingin. Matapang at nanlilisik ang kanyang mga mata. Mapulang-mapula na din ito at nang ibuka niya ang kanyang bibig, nakita ko ang kanyang matutulis na pangil. Hindi ka pwedeng dumaan dito dahil walang makakaalis sa lugar na to ngayong gabi. Walang iya ka! Niloko mo ako! Maya-maya pa, may narinig akong mabibigat na yabag sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang lalaking aswang na sinundan ko kanina. Nakatayo na ito, ilang metro mula sa akin. Tumatawa din ito, kasabay ng malakas na halakhak ni Makmak. Ang galing mo talaga, Makmak. Nahuli mo ang isda, nagwalang kahirap-hirap. Usa pa talagang lumangoy papunta dito sa pugad. Ang tanga! Doon ko lubos na napagtanto ang katangahan ko. Napaglaruan nila ako. Magkakasama silang lahat. 4 sila dito. Ginamit nila ang kainosentiyan ng isang bata para malinlang ako. Lumabas mula sa loob ng gusali ang 2 pang aswang. Lumapit sila sa akin at agad nila akong pinalibutan. Tinignan ko naman ang lalaking sinundan ko. Hayop kayo! Bakit niyo pinatay ang kapatid ko? Wala siyang kasalanan sa amin. Ang totoo niyan, hindi ko naman alam na kapatid mo pala siya. Magkapareho kasi kayo ng mukha. Wala akong ideya na may kakambal ka pala. Anong sabi mo? Anong ibig mo sabihin, hayop ka? Nang makita ko siya dito sa Maynila, akala ko ay ikaw siya. Akala ko, sinundan mo ko dito para patayin. Kaya naman inunahan na kita. Siya ang sumalo ng kamatayan na dapat sana ay para sa'yo. Sa narinig ko, bigla kong naikuyong ang isa kong kamay. Umapaw ang matinding pot sa dibdib ko. Pinatay nila si Rico dahil sa akin. Ako ang dapat na namatay, hindi ang inosente kong kapatid. Kaya nga ako nagulat nung makita yung mukha mo, nakamukhang kamukha nung pinatay namin. Natatawa ako
Ayaw mong ipakita sa iba ang mukha mo. Pero sa akin na tunay mong kalaban, ipinakita mo. Nanggigil ako ng gusto sa mga narinig ko. Gusto ko nang sumugod at isaksak sa mga lalamunan nila ang hawak kong punyal. Galit na galit ako dahil napakatanga ko. Dahil madali nila akong nauto na nagpaloko ko sa mukha ng isang inosenteng paslit. Ibinigay ko ang tiwala ko sa kanya. Nilinlang nila ako sa pinakamaduming paraan. Sige, nagtagumpay kayo na lokohin ako. Pero sa tingin nyo ba, ay madali nyo lang ako mapapatay? Kayang-kaya ko kayong patayin lahat at gagawin ko yun para sa kakambal ko. Puro ka salita. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Isusunod na kita sa kapatid mo. Manahimik ka! Huwag mo kong yabangan, hayop ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakaduwag na aswang na nakilala ko. Mas matapang pa nga tong batang kasama mo eh. Hindi ka makagalaw kapag nag-iisa ka. Kaya ka tumakas sa probinsya, di ba? Kaya ka nagakot ng mga kasama rito. Kasi takot kang harapin ako ng mag-isa. Nawala ang ngisi sa mukha ng lalaki. Halatang tinamaan ang igo niya sa sinabi ko. Nanggigil siya. Nagsilabasan ang mahaba at maiitim na ugat sa kanyang leeg at noo. Umungol siya ng malakas, puno ng galit, at pagnanasang patayin ako. Papatayin kita! Sumugod siya ng mabilis. Napakabilis ng galaw niya. Iniamba niya ang parehong kamay niya para ibaon ang mga kuko sa dibdib ko. Mabilis din akong umiwas pa kanan. Hinampas ko ang braso niya at ibinaon ang punyal sa kanyang balikat. Sumigaw siya sa sakit nang umusok ang balat niya. Pero hindi siya tumigil. Ginamit niya ang kabilang kamay at mabilis akong hinampas. Tumalsik ako at malakas na tumama ang likod ko sa matigas na pader. Halos mawalan ako ng hininga dahil sobrang lakas nun. Bumagsak ako sa semento at nabitiwan ko ang aking punyal. Napaubo ako ng dugo. Namilipit ako sa sakit pero pinilit kong imulat ang mga mata ko. Nakita kong lumalapit na silang apat sa akin. Pinalibutan nila ako. Nasa likod ko ang pader at nasa harap ko ang apat na halimaw. Wala na akong matatakbuhan. Tapusin na natin yan. Gutom na ako. Dumamba ang isang aswang palapit sa akin. Wala na akong oras para damputin ang punyal. Ginamit ko ang kaliwang kamay ko. Itinaas ko ang aking agimat at madiin itong itinapat sa mukha ng sumugod na halimaw. Kasabay nun ay isinigaw ko ang pinakamalakas na orasyon na itinuro sa akin ni Rico nung nagtatawagan kami sa cellphone. Uminit ang medalyon. Ramdam ko ang pagkapaso ng palad ko pero hindi ko binitiwan. Naglabas ito ng matinding puwersa na agad na nagparalisa sa katawan ng aswang. Ang kaninang nanlilisik na mga mata nito ay biglang napalitan ng puti. Bumagsak ito sa kalsada at biglang nanigas na lang hanggang sa bawian ng buhay. Ano to? Anong ginawa mo? Animal kayo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kakambal ko. Akala niyo ba kayo lang ang naganda? Pinaghandaan din namin kayo ng kakambal ko. Masama lang at naunahan niyo siya. Hindi siya nakalaban ng patas. Pero ngayong ako ang kalaban niyo, gagawin ko ang lahat ng mga tinuro niya sa akin para ubusin kayo. Nagngit-ngit ang tatlong aswang. Pero sa kabila ng matinding galit nila, nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Umatras sila ng kaunti habang ang mga mata nila ay nakatutok sa hawak kong medalyon. Tatlo na lang kayo. Sino ang gusto niyong isunod ko sa inyo? Biglang sumugod ang isang kasama nila. Wala siyang takot na lumapit sa akin. Marahil ay inisip lang niya na nakachamba lang ako kaya ako napatay ang kasama nila.
At iniisip din niya na dahil sugatan ako, ay madali lang din akong maitutumba. Pero maling-mali siya. Sa bawat patak ng dugo ko, lalong tumitindi ang talas ng pakiramdam ko at mas lalo din akong lumalakas. Dinamba niya ako. Hindi ako umiwas. Hinintay ko siya na mapalapit ng gusto. Nang halos abot kamay na niya ako, mabilis kong itinaas ang kaliwang kamay ko na may hawak sa agimat. Idinikit ko ang agimat sa kanyang dibdib at saka ko muling sinambit ang orasyon. Nang sandaling yon, para bang may sumabog na kuryente sa pagitan namin. Nanginig ang buong katawan ng aswang. Naglabas ito ng isang mahaba at nakakangilong ungol. At sa ilang sandali pa, nanigas ang kanyang kalamnan at bumagsak tulad ng nauna. Hinarap ko ang dalawang natitira. Ang lalaking aswang na galing sa probinsya at si Makmak. Nakita ko ang dahan-dahan nilang pag-atras. Ang mga mata nila ay hindi nila maalis sa dalawa nilang kasamang nanigas sa simento. Ang kaninang pagyayabang at ang mga nakakangiting mga mukha nila ay napalitan na ngayon ng labis na takot. Dahan-dahan kong iniyuko ang katawan ko para pulutin ang nalaglag kong punyal, pero ang paningin ko ay nanatiling titig na titig sa kanila. Hindi ko hinayaang kumurap ang mga mata ko kahit saglit. Sino sa inyong dalawa ang gustong maunang sumunod sa impyerno? O baka gusto nyong pagsabayin ko na kayo? Nagkatinginan ang dalawang aswang. Nakita ko ang balisang paggalaw ng mga mata ng lalaking aswang. Ikaw na ang mauna. Kawawa naman yung bata kung siya ang uunahin ko, di ba? Magpakakuya ka naman sa kanya. Halika na! Lumapit ka na sa akin at maglaban na tayong dalawa. Tumahimik ka! Hindi mo ako makukuha! Hindi! Bakit? Tatakas ka na naman ba? Sinasabi ko na nga ba't napakaduwag mong hayop ka eh. Ganyan ka rin nun nung nasa probinsya tayo, di ba? Nung mag-isa ka na lang, tumakas ka. Iniligtas mo yung sarili. Wala ka pa rin ipinagbago. Isa kang malaking duwag. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ako duwag. Nag-iipon lang ako ng lakas. At anong lakas ang sinasabi mo, Gunggong? Lakas ng iyong mga kasama. Mga kasamang ipinain mo at isinasabak para lang patayin ako. Nakita ko na ang diskarte mo sa probinsya. Duwag ka noon at mas duwag ka ngayon. Isipin mo na gusto mong isipin. Ang mahalaga, napatay ko ang kapatid mo. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking palad. Hindi na ako nakinig sa mga sunod pa niyang pangiinsulto. Inihanda ko na ang aking katawan sa huli naming sagupaan. Pero biglang bumaluktot ang katawan niya. Narinig kong muli ang paglagutok ng mga buto niya at ang biglang pagliit ng kanyang katawan. Sa isang iglap ay tinubuan siya ng balahibo at tuka. Nag-anyong ibon na naman siya tulad ng ginawa niyang pagtakas noon sa probinsya. Bigla siyang lumipad paitaas. Hayop ka! Hindi ka na makakatakas sa pagkakataong to! Huminga ko ng malalim at itinuon ko ang lahat ng puwersa ko sa aking kanang braso. Hawak ang punyal na may basbas ng orasyon. Kinuha ko ang tamang buwelo. Buong lakas kong ibinato ang punyal. Nasapul ng punyal ang aswang, direkta sa gitna ng kanyang mga pakpak. Agad na bumulusok ito pababa. Bumagsak sa sementadong kalsada. Bulagta siya at wala ng buhay. Hindi man lang siya nakabalik sa anyo niya bilang tao o kaya naman ay bilang aswang. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at binawi ang aking punyal. Hinarap ko ang natitira nilang kasama. Naiwan si Makmak na nanginginig. Nakasandal sa pader at hindi makapaniwala na lahat ng kasama niyang aswang ay nawala
sa isang kurap lang. Paano ba yan? Ikaw na lang ang natitira, Makmak. Handa ka na ba? Ihahatid na rin kita sa impyerno para hindi na mas humaba pa ang sungay mo. Nagpapatawa ka ba? Bakit mo naman ako ihatid doon? Alam mo ba kung paano pumunta doon? Ako alam ko. Gusto mo? Ako magatid sa'yo. Matapang ka, bata. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Kasama ka sa pumatay sa kapatid ko. Kaya pati ikaw, kailangan magbayad. Lalapitan ko na sana siya para saksakin. Pero nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at magaspang. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Naging malalaki at matutulis ang kanyang mga kuko. Lumaki rin ang kanyang katawan. Ang itsura niya, ibang-iba sa dating anyo nito na isang inosenteng bata. Hindi mo ako basta-basta matatalo. Ako ang totoong pinuno na mga aswang dito at sa probinsya. Ang mga kasama kong pinatay mo ay mga mahihinang aswang lang. Mga tauhan ko na walang silbi. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, biglang naglaho ang mga bangkay ng kanyang mga kasama sa harap mismo ng aking mga mata. Walang iniwang bakas. Kahit isang patak ng dugo ay nawala sa simento. Doon ko naintindihan na ang aswang na ito ay naroon din sa probinsya nung magkaroon ng inkwentro sa aming lugar. Naisip ko na sa taglay niyang Salamanca, siya marahil ang naglinis ng lahat ng ebidensya noon. Siya ang nagtago sa totoong itsura at amoy ng bahay na iyon. Pinuno ka man o hari, hindi pa rin tataas ang balahibo ko sa'yo, hayop ka. Gagawin ko ang lahat para wakasan ang iyong kasamaan. Ibibigay ko ang hustisya para sa kapatid ko. Itinaas ko ang aking punyal at agimat. Tapos ay nagsimula akong mag-orasyon. Ang punyal ay nagsimulang maglabas ng liwanag at ang agimat naman ay uminit. Akala mo ba ay sapat na ang kapangyarihan yan para talunin ako? Masyado ka mapangahas, Kevin. Ipakikita ko sa'yo ang tunay na kapangyarihan ng isang pinuno ng mga aswang. Nagsimulang gumalaw si Makmak. Ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang magpakita ng mga anino at ilusyon na pilit inililigaw ang aking paningin at isipan. Pero hindi ako nagpatinag. Patuloy ako sa pag-usal ng panalangin at orasyon. Ang aking punyal at agimat habang nagsasama ang kanilang kapangyarihan. Nagsisilbi tong kalasag ko. Ilang sandali pa, ang liwanag at init ay tuluyan ng nagsama. Nawala ang talim ng punyal at napalitan ito ng espada ng liwanag. Sa muling pagsugod ni Makmak, agad kong itinapat sa kanya ang aking espada. Isang malakas na liwanag ang lumabas. Tumama ng direkta sa kanya. Ang kanyang salamangka ay naglaho at ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging bata. Nanghihina at sugatan. Napaupo si Makmak sa simento. Tapos na ang laban. Sumuko ka na at tanggapin mo ang parusa mo. Tumingin siya sa akin. Wala na ang pula sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Dahan-dahan siyang tumango habang pilit na humihinga. Talo na ako, Kevin. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Pwede mo na akong patayin sa parang gusto mo. Total, wala na rin naman akong lakas para lumaban. Huminga ako ng malalim. Lumapit ako sa kanya at itinutok ang dulo ng aking espada sa kanyang leeg. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Nakita ko ang takot at ang pagod sa mukha niya.
Kahit alam kong halimaw siya, kahit alam kong pinaglaruan niya ako, may kung anong pumpigil sa akin. Ibinaba ko ang aking sandata. Saka ko siya tinalikuran. Tumakas ka na. Umalis ka na rito. Habang kaya mo pa. Napatigil siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Bakit? Bakit mo ako hinahayaang mabuhay? Nasa pinakamababang antas ka na ng lakas mo. Swerte mo. Kasi hindi ako pumapatay ng mga nilalang na walang laban. Hindi ako katulad nyo. Naglakad na ako palayo sa kanya. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, napatigil ako nang marinig ko ang isang malakas na ungol sa likuran ko. Mabilis akong lumingon. Doon ko nakita si Makmak na nakabulagta sa semento. Duguan ng kanyang mga kuko. Laslas ang kanyang leg. Patuloy na bumubulwak ang itim na dugo mula rito. Pinatay niya ang kanyang sarili. Mas pinili niyang wakasan ang buhay kaysa mabuhay na talunan at walang kapangyarihan. Wala na sila. Ubus na ang mga aswang. Matapos yun, ay bumalik na ako sa lamay ng kakambal ko. Nadala ang katahimikan at katarungang ipinangako ko sa kanya. Matapos ang madugong gabi, nailibing ng maayos sa sementeryo ang kapatid ko. Kinabukasan, dinaluhan ito ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Paalam, kakambal ko. Hanggang sa muling pagkikita. Mahal na mahal kita. Ilang araw ang lumipas. Nagdesisyon akong harapin muli ang buhay. Nag-report ako sa aming chief sa opisina para malaman kung may babalikan pa ba akong trabaho. Kabado ako habang naglalakad sa hallway. Ilang araw din akong lumiban sa duty matapos ang leave ko dahil sa mga nangyari. Akala ko talaga nung mga panahong yon ay matatanggal na ako o kaya ay tuluyan ng masususpinde dahil sa aking pag-aahol o pag-absent nang walang paalam. Nang nasa opisina na ako, tumingin sa akin si Chief. Inaasahan ko talaga na pagagalitan niya ako, pero laking gulat ko nang tumayo siya at tinapik ako sa balikat. Nakiramay siya sa akin at sinabi niyang naiintindihan niya ang aking pinagdadaanan. Tinanggap niya akong muli sa trabaho at binigyan ng isa pang pagkakataon. Nagpasalamat ako ng tapat sa kanya. Ang moral support na binigay ni Chief ay sapat na para gumaan ang pakiramdam ko. Lumabas ako na may bagong sigla. Ano? Kumusta? Ano nangyari? Ayos na. Pinabalik niya ako sa trabaho. Bukas na bukas din. Ayos! Masayang masaya ako ng araw na yon. At ganun din ang kaibigan kong si Felipe. Samantala, hindi ko na pinaalam sa kanya ang totoong nangyari sa akin sa Maynila at kung ano ang tunay na kinamatay ng kapatid kong si Rico. Pinili ko yon upang matahimik siya at hindi na mag-alala para sa kanyang sariling buhay at pamilya. Pagkalipas ng mga taon, naging maayos ang takbo ng buhay ko. Sa kabila ng mga naging kapalpakan ko noon bilang pulis, naging huwarang opisyal ako. Sa bawat tagumpay na nakakamit ko, sa bawat parangal na natatanggap ko, lagi akong nag-aalay ng munting dasal para sa aking kakambal. Alam kong kahit wala na siya sa tabi ko, siya ang nagsisilbing gabay ko para mas lalo ko pang mapabuti ang trabaho ko bilang isang pulis na probinsyano. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict
at mga kwento ni Apong Isak. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain nawa kayo ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan.